Lumihis ng destino si Greg Slaughter nang pumirma ito ng kontrata sa Zamboanga Valientes sa kabila ng planchado umunong usapan sa Titan Ultra. Lumabas naman sa report ang katotohanan sa umunay silent ban ng PBA kay Greg Zila at si Coach Tim Cone umaasang makakabalik agad si Japet Aguilar matapos itong magtamo ng injury. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Nakatakda ng samahan ni Greg Slaughter ng Zamboanga Valientes ayon sa lumabas na report. Ito ay sa kabila ng napaulat ilang araw na ang lumilipas na hinihintay si Greg Zila ng Titan Ultra para pirmahan ang kontrata. Problema, wala umano itong alam sa nasabing kontrata sa PBA. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin sa team owner Junie Navarro sa report ni Snowbado sa Spain. Tinawagan ko siya kung may kontrata na siya sa PBA. Sabi niya wala. Kaya ayos, pinapirma namin siya para tulungan ang aming kupunan. Yun ang sinabi niya. Wala pa silang kontrata kaya dahil free siya, tinanong ko kung pwede siyang sumali sa amin. Sabi niya oo. Parang pagpapatuloy lang kasi ito ng usapan namin mula sa Dubai. Medyo mabigat to sa panig ng Titan. Sa totoo lang kasi naasahan nila na darating at makakasama nila si Greg Zila. Parang hinihintay talaga nila yung pagdating niya. Lalo na kung maalala natin, mismong pamunuan ng Titan na nagsabi na planchado na yung lahat, di ba? Wala nang problema sa kontrata talaga. Pirma na lang ang kulang para tuluyang mag-materialize yung usapan. Pero sa bandang dulo mga playoffs, hindi sa kanila nauwi kundi pumirma si Greg sa Zamboanga Valientes. So kung tutusin, kung pagbabasayan na sinabi ni team owner Junie Navarro ng Zamboanga Valientes, hindi na rin ito dapat gaano'y kagulat. Matagal na pala nilang napag-usapan ni Greg yung posibilidad na sumama siya sa Valientes, lalo na nung panahon na naglalaro sila sa Dubai. So ibig sabihin, may naunang commitment na rin na nabuo, kaya mas madaling maintindihan kung bakit doon siya nauwi. Pero aminin natin malaki sana yung magiging epekto ni Greg dito sa Titan Ultra kung natuloy, di ba? Sa taas niya na 7 talampakan, may solid inside presence kagad at kayang makipagsabayan sa malalaking import gaya ni Bolbol. Sa liga ngayon na heavily reliant sa size at rim protection mga playoffs, malaking bagay sana ang presensya niya para sa depensa at rebounding ng kupunan. Pero ganoon talaga yung takbo ng laro mga playoffs. May mga bagay na hindi natutuloy kahit mukhang sigurado na sila dyan. Sa kabila nito, may isang mahalagang punto pa rin dyan. Hawak pa rin ng Titan Ultra ang karapatan kay Greg dito sa PBA. So ibig sabihin, sakaling magdesisyon siyang bumalik at maglaro sa PBA, sa kanila pa rin babagsak ang sitwasyon niya. Sa ngayon, mukhang naunahan sila dyan. Pero hindi patuloy ang tapos ang kwento. Sa pagpapatuloy ng report ni Snowbado sa Spain, muling nabanggit ang silent ban umano kay Greg Slaughter na nauna nang itinanggi ng pamunuan. Subalit ayon sa isang insider ni Snowbado, tila may katotohanan ng lahat ng kumalat na issue. Narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin ang isang insider sa report ni Snowbado sa Spain. Wala naman ang pagtutol sa Titan pero may mga naging tanong. Hindi ko na masasabi pa ang iba tungkol dito kasi nga nangyari ito na sikreto. Nagtatanong ka tungkol sa silent ban, isipin mo to Ipinatawag ang Titan Ultra sa opisina ng PBA, partikular tungkol sa pagkuha ng isang manlalaro. Nangyayari ba yan sa tuwing pumipirma ang isang team ng free agent? Bahala ka na mag-isip dyan. Well, kung susuriing mabuti, may point naman yung sinasabi ng insider, lalo na kung pagbabasehan yung lumabas na detalye mula dito sa Spain. Ayon sa report, nagkaroon talaga ng delay sa usapan sa pagitan ni Greg Slaughter at ng team dahil kinailangan pang i-clear sa PBA at sa board ang kanyang estado. Hindi lang yan may impormasyon pa na mismong management ng Titan Ultra ipinatawag sa opisina ng liga para pag-usapan ng hiring kay Slaughter. Sa meeting na yon, nandun pa umano commissioner na si Willie Marcial kasama ang ilang board members katulad ni Al Francis Chua, Raymond Zorilla, Mamerto Mondragon at si Paulo Trillo. Sa huli, naging positibo naman ang resulta dahil binigyan ng green light ang reinstatement dito kay Slaughter. So dito pumapasok ang point ng insider mga playoffs. Parang kakaiba nga naman kung iisipin. Kung normal lang ang pagpirma ng isang free agent, bakit kailangan pang umabot sa ganitong klaseng meeting na may buong board at commissioner? Hindi ito karaniwang proseso, kaya understandable kung bakit may mga tanong at speculation, di ba? Pero sa kabila ng lahat ng yan mga playoffs, ang ending, hindi pa rin natuloy sa Titan Ultra si Greg Slaughter at nauwi siya sa Zamboanga Valientes. Ibig sabihin, kahit naging clear na sa liga yung estado niya, may ibang factors pa rin nakaapekto sa final decision. Sa huli, ganun talaga, may mga bagay na hindi nagtatagpo sa tamang oras Pero hindi ibig sabihin nun, sarado na yung lahat, di ba? Darating din ang panahon na magtatagpo ulit ang landas na magkabilang panig at syempre magkakaroon
magkakaayos po yan. Sa ngayon, mukhang hindi lang talaga nagkaunawaan, kaya sa Valiantes napunta si Greg Slaughter. Samantala, siniguro naman ni Coach Tim Coe na walang seryosong problema ang MRI na isinagawa kay Japet Aguilar, dahilan para umasa ito na muling makabalik agad sa hardcourt ang sentro ng Barangay Ginebra. Narito ang kanyang paliwanag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Inaasahan namin na hindi mawawala ng matagal si Japet. Malinaw na malaking kawalan to para sa amin. Walang structural na problema. May natitira lang na pamamaga. May nararamdaman pa rin siyang sakit Bagamat inilarawan to ng mga trainer na nasa ika-4 sa 10 antas ang sakit. Kaya naisip namin na mas mabuting hindi muna siya paglaruin. Malinaw sa pahayag ni Coach Tim mga playoffs na medyo delikado pero hindi naman critical ang sitwasyon ni Japet Aguilar. Yung pain level na 4 out of 10, indikasyon po yun na mild pa rin kahit paano, hindi malala. Pero hindi rin pwedeng ipagsawalang bahala kasi nga may nararamdaman pa rin siyang sakit at may residual swelling. Importante ring i-highlight na umaasa ang coaching staff na hindi siya mawawala ng matagal, di ba? Ibig sabihin may pag-asa na makabalik agad si Japet na napakahalaga para sa Barangay Ginebra. Sa totoo lang mga playoffs, ramdam kagad ang pagkawala niya dahil kulang sila sa matibay na sentro. Siya talaga ang anchor nila sa loob lalo na sa depensa at rebounding, di ba? At hindi rin biro ang mga paparating na laban Nandiyan ang San Miguel na may bagong import at kaagad nakakuha ng panalo matapos palitan si Marcus Lee. Ibig sabihin lalong tumitindi ang competition habang papalapit ang crucial stretch ng conference. Dagdag pa rito ang reputasyon ng Barangay Ginebra. Kilala silang laging umaabot sa finals or sa semifinals. Kaya kung sakaling hindi nila maabot yan, malaking bagay yon at hindi sanay ang fans na makita silang maagang matatanggal. Sa huli, habang wala pa si Japet, kailangan siguro talaga mag-step up yung ibang players, di ba? Kailangan may pumuno sa loob, may mag-rebound at may magbigay ng energy para manatiling buhay ang kampanya ng Barangay Ginebra dito sa Commissioner's Cup. Hindi pwedeng umasa lang sa pagbabalik niya Kailangan kumilos na agad ang buong team ngayon pa lang. So guys, maraming salamat.